Let's sing verse number 3 in the name of all time singing gladness great from that lovely land somewhere. Precious memories one of my precious memories in this place is this is the place where I always sit. I play that old guitar na nawala. Wala pa tong malaking pulpit. Wala pa tong platform. Palagi. Kita ko lahat ng mga tao. Palagi ko nakatingin. Kaunti lang hanggang kay Pate. Pinakamalayo namin. Para magmukha kami ng madami, i-move forward ko namin yung pulpito at atras sa ganun ko. So, ang pinakahuli, ito yung chair na ito. Upo ko dyan sa white chair. Remember that white chair? Saan yan? Yung may arms sa likod at saka pag may opportunity ako mag-share last time, nung dati is sa prayer meeting po namin or yung gabi pa kasi yung Sunday service. Meron po akong series. Hindi po ako kagaya ng mga young men ngayon na aabot ng 1 hour, 2 hours. Kinakat ko yun strictly ng 10 minutes. Kasi everyone ay magagalit sa akin. O baka papalisin ako. So, isi-series ko yan. Remember? And one of those series ay sa mga speculation. I have speculation nightly. Sino abot niya? And nag-series ako ng numbers. Yeah. Then letters. I praise the Lord sa mga time na yun. Nakakatuwa. Kasi, yung place na yan, ginawa ko itong prayer place. Ginawa ko ito ng contemplation ng mga preaching. Madaling mag-respond dito ng amen place na ito. Sarap kumanta sa place na ito. That's my place. Singing and prayer and listening. That's my altar. Basically, that's my altar. And dami pong mga commitments na binigay ng Panginoon, binigay sa Panginoon. Prayers and praises to Him. More of the precious men. Sino ba? Okay, Brother Mark. Nehemiah tayo ngayon. Nehemiah chapter 2 verse 4 and verse 11. Amen. Then the king said unto me, for what dost thou make request? So I prayed to the God of heaven. So I came to Jerusalem and was there 3 years. 3 days.
message members ko dito sa ating local church. I came here sa 2007. With, also with Brother Dan, Brother Roger, Brother Francis, Brother San, Brother Arnett. I remember this. My place here was at the place of Ati of very straight, she sits right now. So, bilang personally, ang aking mismo. One of the pioneers na nagkasabay ko rin dito, si Ate Elsa, si Venus Victoriano, nakasabay ko rin. Dan si Roy, yung pinsan ni Dan. Dan Janice. So, then ako doon, I was 28 years old when I got here. So, ang Solo dati, isang grupo sila buwan bisita sa bahay before eh. And I still remember the vehicle kung anong gamit nila. Tapos the old van, yung Town Ace na minaneho ni Peter Ray, ni Brother Criston, there are sometimes si Brother Francis. Nabutan ko din si, may kasabay yun eh. Yung, kaya si Thomas, si Mindoro na. Thomas, hindi Thomas, may tao yun. Thomas, yun. I remember also the memory na dito mismo sa Soya, nagkayayaan manood ng basketball sa Araneta. Myself, Brother Francis, Brother Roger, Brother Dan, halos lahat kami mga lalaki. Ang nag-iisang, ang babae lang doon, si Mami, si Janice, si Venus, kami lang talaga yun, nagkayayaan mo. Ganun pala kasi yung mga pioneers dito yung time na yun. Pag may bakante, lahat bakante, sige, huwag tayo ng PBA sa Araneta Coliseum ng araw na yun. Then, nagkataon nun, sa bahay pa nun, gumawa pa kami ng banner nun. Banner to cheer the Philippines. Nalala mo yan, Pastor Rog? Gumawa tayo ng banner nun. Tayo nila, Brother Francis na. O yan. Ano doon eh, buhay pa yung picture na yun sa Facebook pa. Then, nakalagay ko na doon. Ano na tayo sa banner na yun? Go Philippines! So, nakalagay sa baba, Solo Scriptura Baptist Church, hindi nakita ng camera. Hindi nakita yun, pero yung banner na ginawa, napakalaki. Then yung pang 2008 na yun, ang naalala ko na mas marami yung dumating dito ng taon na yun. And one of them is yung pastor's wife, nagsalagot ko ngayon, to Cindy. Yes. Doon ko na rin na-meet si Brother Tem. Si Brother Tem na una pa sa kanya mga parents na kasama natin ngayon. Then Sister Resty, then Faith. Then yes, Brother Joby din. The brother, marami dumating dito na taong 2008. Then remember then yung taong yun, when nagkaroon ng first job kay Brother Rans. So sila mga pioneers doon, myself, Brother Joby, Sister Resty, and Brother Sam. Then you add yung friend ni Randy, na si J3, remember din. Then dumating din yung timeline na nagtuloy-tuloy na ako noon. From 2008, 2009, ako yung standard sa Ondoy nun. Yung mga vlog nun, hanggang dito.
Then 2010, 2011, 2012, 2012, 4 years ako nun without Brother Jovi. Then siya lang yung nakasama ko nun. Wala na siya ng mga sumunod na taon. Then on that same year, 2012 din, doon naman yan ako nagkaroon ng pangalawang trabaho. Yun sinabi ko na supposedly September. Ano niya, it started ng October, late October ng taon ngayon. So, kung pasasamayin mo yun, tumagal ako mag-work sa Taguig, 4 years and 2 months. 2 months is ang pangalawang trabaho. 2013, ito na yung second church wedding na nakinan ko, kasal ng Brother Roger Sisindi. Was the first wedding was December 2008. Doon pa mismo sa penthouse ng Lepanto. Reblesa, Akal, Dokshal. In the first homecoming, I still remember the first speaker, that was Pastor Maliari. Second homecoming, naalala ko ang dalawang speakers. And one of them may kasama natin ngayon, si Brother Eric. Ang kanyang kasabay, ang kanyang kasabay nun was Pastor Julius Punsalan na nakilala ko na rin. Then 2008, third homecoming. Anay? Sorry. Yeah, dito naman yun, Margarita Building. The 2010, sunod-sunod na eh. No, sa cover court pa, sa Barangay Maris, wala pa yun. 2011, yan dito rin. Hanggang 2012. Then 2013, di pa. Then the last year, 2012 is di pa. Then last year, hindi ko na sa Taguig na rin yung school. So that's a total of 7 homecomings na aking yakinan. Walang mintis. So baga sa basketball yun, lahat 3-point shots, pasok, walang mintis. Ano yun? So, then I remember also yung Sunday school nun, hindi wala dito yung mga henyo under Brother Francis. At yung mga first timer dito, kay Brother Roger. Mga skolaris pa kung tawagin ba? Then, yung Laguna, naalala ko rin yun sa San Pedro, kaya Amasyo, Tatay Rudy. No, wala rin yun at the same time. Morning service dito, then sa afternoon Laguna. From Laguna, evening service naman dito naman sa church naman. Then ang prayer meeting naman doon, nagkaroon ng pababago sa date. Dahil si Blanca nag-coding naman. It was before the original day of the prayer meeting was Wednesday. Na-move ng Thursday. Yun. Dami din. So, yung mga pastors din naalala ko na mga bisita rito. Like, Pastor Dueñas, si Pastor pag mga bisita, nakalimutan ko na yun. Mel Salvador. Kaya, Pastor Mel Salvador. This pastor was also, I heard, from a preacher na pag-uusap na hanggang puto. Then, yung groupings din natin, na hindi ko malilimutan dito, started from the puppet show. Yung mga ginagawat ng puppet show, yeah. Then, naging gubat pa nga itong church eh.
Kasi yung tema nun, Sir Ham and Draper, I was part of the group Ham. Dahil may team yung leader namin nun. Sino? Sir Randy yun. Marami din maalala dito ng memories ng yung nagkaroon ng lunch fellowship na diba dati may up morning tapos habang oras mo tulog ka lang, di nababagod ka eh. Yung nagkaroon ng lunch fellowship na sige, just ko lang ni Pastor Francis na magkaroon na ng lunch fellowship dito tapos diretso after na service to consider naman din yung mga part pledges ko doon namin para hindi ma-access sa gasolina namin. Ako naman yung suggest. Then sa mga brethren, mas naging try naman din yun. Then pangalawa, yung pag-support, yung paano yung pabibili din ng support sa mga missionaries na mag-going visitor throughout the years. Amen. Thank you, Brother Mark. Brother Mark, maybe sometime in the future I will ask you to write our history. As in, he remembers even details na isa lang ang nag-grade siya to remember si Mel Salvador. Pero alam niya yung lugar kung saan. Taga-Nuevesia. Sure. Kung ang tatanungin mo pa si yung yearly Brother Mark, mula nung 2007 hanggang sulat natin. You may not be the writer, but ikaw yung storyteller namin at isusulat ni Sister Tess. Or ni Sister Jen. Brother Mark. Sabihin, si Santayana, that he who does not learn history is doomed to repeat. Glory to God. Another precious memory that we've shared, since nandito na tayo in this formal place na, kasi dati pa, transfer tayo ng function hall, I was privileged to minister the first ever Sunday school in this place. Starting from the very root or pinaka-beginners class. Then, ito yung sinabi ni Brother Mark na mga henyo daw yung dito sa kabila. Mga upper class. Mga professing saint na sila. Kaya mga nila, ayaw ko kung ano na pinag-usapan nila, malayo sila. Pero we were enjoying terms about salvation. And it took me for about two years. Naabutan pa ang wave na yun ni Brother Jofi, and I'm privileged na isa sa mga estudyante ko po nun is my wife na yun. Glory to God. So ang iba, wala. Ang iba ay, most of the baptisms nandito is because of that class. They understand nung kung ano ang kaligtasan, then nag-end up kami ng basic right division. And they are, precious memories ko po yun kasi I'm so excited every Sunday. At sila talagang on time sila, kami palagi kaming late dito. Kasi sarap at may mga madaming questions. So, lampas kami palagi ng 15 minutes. Kaya magalit na sa akin si Brother Francis dati, bro, limitan yung oras nyo. But anyway, we enjoy. We praise the Lord, and as I study yung mga truths ko na yun, and hanggang ngayon, baon-baon pa ng mga po yun, at na-founded po yung pinaka-importanting bagay, salvation. Amen. Naklaro po doon na hindi po sinner's prayer, naklaro po doon na hindi po about sa yung death, burial, resurrection ni Kristo is established. And glory to God. Isa sa precious name. Sino pa may shed na precious name? Brother Joe. Nehemiah 8:18.
By the way, highlights na lang, hawag na para kagaya kay Brother Mark na detalye yung career. Highlights. Also day by day, from the first day to the last day, we read the book of the law of God. And they kept the feast 7 days, and the eighth day was multa. What? Ang dami mo multa maghapon ah. manner as according to As according to your heart, according to the Ayan, As he purpose in his heart, so let him give. Not grudgingly. tigitan mo, tigitan mo. as Tikitan niya. according to the manner. So, praise the Lord, day by day. Praise the Lord sa testimony kanina ni Mark. Isa sa precious memories na ano ko is yung nag-preach ko siya. Ayaw ko kung ano yung preaching niya na about sa Proverbs chapter 7. Kaya yung July yun. Yeah. The historian mo na ito? That's his measure. So, walang pa. twice, at saka yung The preaching niya historian. yun, not once but twice yun. Yung turo ko rin pa yun. So, blessing yun kasi about sa good man at sa mga strangers na strange woman. So, praise the Lord for that testimony. Sa preaching there. And precious memories, yung pagdating ko dito, dyan ako po sa may inupuan po ngayon dyan. Inupuan ni Sir Peter. Dyan. Na yung hindi ko expect na akala ko pumapasya lang kami dito ni si Brother Sam. Dyan sa meron, sa may SM. Tapos, sandi ko lang yung pumunta ko dyan yung Vans Quiz. Nakamaong na may butas-butas dito. Dito, tapos butas dito. Tapos, Ngayon, slacks na yung butas. yung snacks na yun. Tapos, yung time din is, kakatanggal ko lang ng red dots ko na party. Kasi, bawal daw dito na yun na yung buhok. So, punta ko dito. Tapos, dyan ako pinaupo. And then, yun ulit yung invitation na sino yung save. And then, sino yung ligtas. I raise my hand. Knowing before that, and confident that I am safe also. Because of that, of my belief before that is citation in this story. So, yun, sabi ko parang gusto ko naman yung preaching dito. So, ngayon,